ni Cristo ang nabigla doon sa sinabi niya dahil hindi naman yun ang paksa ng kanyang tatalakayin dapat. Tinigil tuloy. Tungkol sa... So yun pala yun. Tama yung haka-haka natin na biglang naputol ang 3-day rally ng Iglesia ni Cristo at naging 2-day rally na lang at dahil yan kay Babalina Aimee Marcos. Kahit papaano, we really have to thank Babalina sa kanyang matinding galit at ayon sa iba, inggit sa kanyang kapatid na si PBBM. Kasi hindi lang niya na-expose ang fake war on drugs ni Digongyo, biglang umatras din ang INC at nagmuni-muni ng kaunti bago sila nagdesisyon na tigilan na ang kanilang protesta na pilit na hinahijack ng mga kulto ni Digongyo. Hanggang bago umakyat pala si Senator Aimee Combachero, nire-remind siya na stick with the topic ha. Ang topic ay General Appropriations Act lang. Budget yung ibang lang. mga speakers dito mula pa kanina at pati mga speakers kahapon ay walang binabanggit tungkol sa destabilization, papabagsak sa gobyerno. Ito mismo ang sinabi ni Tunying Taberna, isa sa pinaka-influential na INC member. Pero dito sa episode na to ni Tunying, tila PR role niya lang ang pinakita para sa damage control at ipagtanggol ang INC. Sabi niya, hindi raw nag-stick sa topic si Babalina at hindi raw pinatayan ng mikropono si Babalina out of courtesy na lang. Totoo nga ayaw ng INC na pabagsakin ng gobyerno, hindi ganoon ang layunin. Hindi ganoon ang layunin. Umuo naman daw. Umuo naman. naman Kaya lang, yung pala mismo laman ng kanyang speech. Kaya nakasulat. Ang nangyari Combachero nung pagkatapos nung speech, hindi naman siya binastos, hindi naman siya pinatulan may video pa nga na kinakamayan siya nung mga nandun sa rally hanggang sa makababa siya. Pero yun respeto. Respeto na lang yun. Tapos hindi siya papatayin ng mikropono doon. Baka sabi ng iba, ba't hindi niya pinatayin ng mikropono? Hindi naman ganun. Hindi naman ugali ng Iglesia ni Cristo yung ganun. At hindi maganda. Kahit sino ay hindi magandang gawin yun. Yung bigla na lang papatayin. Inimbita mo para magsalita tapos papatayin. Tapos papatayin ng mikropono. Ang nangyari po, pagkatapos nun ay baklas na, uwian na. Sabi ni Tunying, basta no disturb message at pagtawag kay PBBM na mag-resign, okay na daw yun. Pero nandun tayo mismo sa People Power Monument sa rally ng mga DDS nung araw na yon at nakita natin na parang alam na talaga ng mga DDS ang balak ni Babalina. In fact, tinigil muna nila ang walang kwenta nilang protesta para ipakita ang live stream ni Babalina. Dora Aimee Marcos. Wait lang. Okay, pabalikin na muna natin si si Action Man. Tinigil nila kanina kasi magsasalita daw Totoo. Iba talaga sa Carino Grandstand. Sa breaking news. Oo naman. Sa pag-resign kanina ng dalawa. So halatang coordinated ang lahat at hindi ka panipaniwala na walang malay ang leadership ng INC, lalo na't abot tenga ang ngiti ni Marcoleta pagkatapos ng speech ni Babalina. Uwi na. Kasi baka biglang yung ibang na-agitate doon, gamitin pa yung mapayapang pagtitipon, inumpisang mapayapa. Napakaganda naman nung, kita nyo naman napakalinis nung Luneta, pagkalis ng mga kapatid, uwian na. Baka kasi may magsamantala at biglang may magsisigaw doon na tara na sa Malacanang. Yung mga ganon. Ang problema. Ang dali-daling hindi. Kaya inagapan ng pamamahala ng iglesia, uwian na. Inagapan ho yan. Ayun. Mas kapanipaniwala pa ang teorya na sina PBBM lang at Eduardo Manalo na supreme leader ng INC ang nag-usap at nagdesisyon si Eduardo na tigilan na nila ang rally or else. Ganon